Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito sa collaboration nila Kuya Kim Atienza at ni This is Lance mga ka-plastic. Luis Ann Nagal ba yun? Luis Ann Nagal o mas kilala bilang Lance mga ka-plastic. So nag-collab sila itong araw na ito ng Sabado. Kumbaga ang tungkol dito ay sa isang madrama o sa pagpapatotoo ng bawat isa. So huwag na natin patagalin kung ano ba talaga ang meron sa video na ito. Panoorin natin. So, kamukha rin itong anak ko eh. Alam mo, natutuwa ko sa'yo, sobra. Meron akong regalo sa'yo. Ay! Isa sa mga unang sombrero ko to. Kuya Kim, totoo mo. Alam, iyak ako. I admire your content. I hope that you push on. Naging inspiration ko po talaga kayo din, Kuya Kim. Pero in all honesty, ayoko po kasi talaga sumikat. Bakit Lance ang pangalan? Nakakalungkot yun, no? Hindi siya willing na sumikat. Pero sumikat. Bakit nga ba nag-viral itong si Lance mga ka-plastic? Yun ay dahil sa adorable at napaka-nice na introduction na napapanood mo sa bawat videos niya. Isa na doon yung mga quotable quotes, Bible verse at kung ano-ano pa. So yun yung mga nagpapahumaling sa mga taong gustong mapanood siya in the quality content. So bibihira lang po kasi sa mga ganitong uri ng content creator, hindi sa I'm not comparing someone o somebody na nakatulad ng mga ibang kababaihan na unfortunately na ganda lang po yung kanilang ipinapakita. At the same time, medyo napaka-cringe na content. Likewise, yung mga babae dyan, hindi po ganun appropriate para sa pangkalahatang manonood mga ka-plastic. So itong taong ito, iba siya sa mga naiisip nating kababaihan. May mga ganyan talagang kababaihan ang mentalidad tulad ni Lance mga ka-plastic. Siya kasi may mga nakakakilala rin ako na ganyan din yung ugali. Naalala ko rin yung naging ka-workmate ko. Ganyan na ganyan din yung aura at saka yung attitude. Sobrang bait niya sa mga tao. Kahit na napaka toxic yung environment na ginagalawan namin ng mga katrabaho namin. Pero siya is always positive. And that's the reason why na ngayon ay graduate na siya sa kanyang kolehiyo bilang wag na nating i-detalye kung anong kurso ang kanyang kinuha. So halos siguro last year lang siya, 2025 po siya nag-graduate. I think it's 2025 kasi 2026 ngayon. O tama, 2025 siya nag-graduate. Sa isang let's say hindi siya sikat na paralan pero maganda rin yung paralan na yan mga ka-plastic. Kumbaga nakikita ko yan kay Lance. Naalala ko yung babaeng yun. Fortunately, in-unfriend ako. Kasi may nasabi rin ako hindi maganda sa kanya. Yun naman ay payong kaibigan lang. Kasi mga araw na yun ay nag-aaral pa siya. Medyo hindi rin ko yung nagustuhan yung kanyang mga posts sa social media. Tulad ng let's say natural lang naman sa isang
kababaihan na naa-admire sa kalalakihan. Pero yun lang, medyo na ano lang ako sa kanya dahil syempre nag-aaral siya noon. Wag naman sana niyang baliwalain kung kailan 1 taon na lang bully niya sa college, saka siya pa. Kaya napakomment ako ng hindi maganda sa kanya. So naunawaan ko naman yun kung bakit niya ako in-unfriend sa Facebook. So anyway, hindi wag na nating ano yon pag-usapan. Ito po ang pag-usapan natin, itong si Lance. Mga ka-plastic, ito ay napaka-adorable, napaka-galing na content creator. 1 taon lang niya binuno ang 5,400,000 followers, mga ka-plastic. Ganong kabilis yung kanyang pag-usad. Lalo na yan na kay MJS, nag-guest pa siya kay Kuya Kim sa kanyang programa. At at the same time, nag-guest din siya sa isang newsroom ng ABS-CBN. Sobrang sikat na po. In just one click, naungusan niya si Kuya Bubbles at saka yung iba pa mga content creator na ganyan din yung tema. So hindi naman siguro hindi naman po sa insecurity, so nakaka-insulto sa mga nauna na para bagang sa loob lang ng 2 linggo mas sumikat agad itong si Lance. Kasi para bagang normalize na natin na kapag ang babae nga talaga. Kasi bibihira nga lang kasi yung ganitong klaseng content creator, lalo na kung babae pa yung gumawa. Diba? Yun. Tuloy natin to. Sinasabi mo palagi, this is Lance. Yung style mo na yun sa mga nakuha. This is life. 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 This is Kuya Kim. And this is Lance. Hello. Sama niya yung jowa niyo. Daming mga vintage motor no? Magandang araw mga kapuso. Itong guest natin ngayon, I started following her early last year. Nakita ko na yung content niya, sabi ko, iba ito. She's educational, she's bold about her faith, and she's pleasant. Finally, kasama natin ngayon. Trending media sensation, Lance. Hi, Lance. Hello po, Kuya. Baka hindi rin magtagal to mga ka-plastic, baka maging isa siyang isa sa mga news reporter. Hindi na malayong mangyari yon. Talagang ang media nga naman kapag nakakakita ng mga ganito, mga aspiring vloggers na social media influencers, i-recruit nila as a reporter o parang magiging ano tawag dito, yung ginagawa ni Cara David yung sa sa pagdo-documentaries niya, yun ang gagawin niyan. Siya ang kukunin ng GMA. Marami mag-o-offer niyan, TV5, GMA, ABS-CBN. Pero hindi hinagap ni Lance na talagang sumikat dahil ang layunin niya ay maging isang veteranong vet nurse, mga ka-plastic. At pangarap nga daw niya magkaroon ng clinic. So pinangunahan ko na kagad yung content. Panoorin na lang natin to. Hindi po. Paano yung intro mo? Intro po natin. This is life. Yun. But when I saw you last year, tinalo na kita nun. Sabi ko, gusto ko to. I like, how does it feel being in the spotlight now? Everybody wants to get to know you. Trending ka palagi. Anong feeling yan? In all honesty po, sobrang nakaka-overwhelm po. Of course, sobrang thankful po sa lahat ng nakasupport. Pero
lagi ko pong ginaground yung sarili ko na lahat ng nangyayari is hindi po ako. It's all because of the Lord po. Siya yung nagbigay ng opportunity para mas malaki pa yung ma-reach natin and ma-touch natin yung ibang tao. So, lagi po talagang mata sa taas, paalang sa lupa. So, ayun po yung lagi ko sinasabi din sa sarili ko. Pero thankful po naman ako sa growth ng Lance. Hindi lang din po namin ina-expect na ganito talaga siya kabilis na nangyari po. Oh, okay lang yan. Dahil napanood mo to, darating na ang dual mo this year. Balitaan mo pa ha. Paano ka nagsimula bilang content creator, Lance? Siguro po, thinking of it now, talagang nagsimula po siya nung during ng mga class discussions po namin. Madalas po kasi magsimula yung professors namin ng bago mag-start yung discussion, mag-start po sila na mag-share sila na ito yung case ng isang animal online, nag-self-medicate, nag-self-diagnose yung fur parent nila and na-put at risk yung health and well-being po nung aso or ng pusa. And ayun po, as a veterinarian, parang nandun po nag-spark sa heart ko na ano yung magagawa ko para matulungan na mabago yung mga ganitong kaganapan sa social media or sa mundo. Ito, ang suggestions ko lang kay Lance, mga kaplastik. Sana kung magkakaroon man siya ng vet clinic o vet hospital, sana magkaroon siya ng pagkakataon na ilunsad niya o palawakin niya ang mga branch ng mga vet clinic ni Lance. Kung halimbawa makapagpundar siya ng sapat na budget, ay paramihin niya yung branches ng mga hospitals o vet clinic ng mga hayop. At the same time, sana magkaroon siya ng mga iba't ibang uri ng anti-venom para just in case na magkaroon man ng problema ang mga manlalakbay o yung mga mahilig mag-discover ng mga hayop. At the same time, yung mga nakaka-encounter na may mga ahas na lumalabas sa mga tahanan natin, di ba? Lalo-lalo na sa mga inidoro na napapanood natin sa social media. Sana magkaroon tayo ng anti-venom sa iba't ibang uri ng mga reptile, especially sa mga ahas. At sana po, kung magkakaroon man siya ng vet clinic or hospital, sana naman po yung mga abot kaya. Yung mga tapong kagaya namin, ordinaryong tao na mahilig mag-alaga ng mga hayop, na hindi namin afford magpa-check up yung mga alaga naming hayop dahil napakamahal talaga. Kahit yung makompine lamang yung alaga namin pusa, inabot ng halos 5,000. Wala pang isang araw yun, mga kaplastik. So sana naman magkaroon sila ng magandang pasilidad kagaya ng clinic o hospital para sa mga hayop. Nang sa gayon naman ay magkaroon naman ng pagkakataong mabuhay ang mga nilalang na kagaya ng mga stray cats, mga dogs, even ng mga ibon na nawawalan na rin po ng mga tirahan sa labas ng Metro Manila. Dahil unti-unti na pong nauubos yung mga halaman, kinakalbo na ng mga gobyerno, mga tiwaling gobyerno na mahilig magtayo ng mga building, magplansyado ng mga kalsada, nagro-road widening, pero hindi man lang nila naisip na magtanim ng mga halaman para magkaroon ng mga karampatang tirahan ng mga ibon na unti-unti nang nauubos at nagiging kwento na lamang o bahagi na lang po ng encyclopedia yung mukha ng mga hayop na nakikita natin sa kagubatan dapat. So sana palawigin ni Lance ito. Yun lang ang suggestion ko sa kanya just in case na meron na siyang oras o meron na siyang pagkakataon na magkaroon ng sariling vet hospital. Hindi lang sana sa mga isang branch lang, sana marami yan. Dahil maraming mga poor parent na nag-aalaga ng mga imported na hayop pero nahihirapang ipagamot ang kanilang mga alagang hayop dahil sa sobrang mahal ng mga
gamot o confine. At the same time, nahihirapan maghanap ng paraan kung paano pagalingin ng kanilang alaga. So tuloy natin yung video. At least, or kahit sa Philippines man lang, maiwasan yung mga pagsa-self-medicate. So parang doon ko po naisip na kung social media yung cause na naniniwala yung tao dahil nakita nila yung ganito, home remedy and all, ganyan, why not pasukin po siya? So sabi ko, sige, tatry ko lang, pero medyo hesitant pa po ako noong time na yun. Not until nakakilala po ako ng isang tao na nakakita po ng potential na pwede naman kaya mong incorporate yung field mo doon sa social media and gagawa natin ng paraan. So, mag-focus tayo doon sa value niya. Come here! Wow! Come here! Naiya siya. Nakuha na din kita. Paano ka naman nahilig sa animals? Lagi po sinasabi ng mga magulang ko po, family, ganyan na, bata pa lang po mahilig na ako sa mga animals. Like, to the point po na nakakakita ko ng stray, gusto ko po siyang hawakan kahit medyo worried po sila, Mami, baka makagat po ako or baka may makuha po ako na sakit, ganyan. So, lagi po talagang gusto ko silang ipet. Siguro po kasi kahit na hindi ko sila naririnig or hindi ko sila nakakausap, parang feeling ko may special connection po kami. Tapos parang uso na rin po kasi Ito, isa pa yun mga kaplastik yung tungkol sa mga basta-basta niyang pagpepet na mga stray cats tsaka dogs. Mag-iingat ka rin, Lance, kasi advice ko lang sa'yo na hindi lahat ng mga hayop na nakikita mo sa kalsada, sa kagubatan, ay pwede mo nang hawakan o haplusin ng kanilang katawan ng basta-basta. Make sure talaga na mag-ingat ka dahil hindi mo rin tansyado kung gaano. Mayroon akong napanood na video from China yata yon mga kaplastik. Wait lang Way back mga kaplastik, napanood ko yung isa sa mga babae. Hindi siya vet nurse o anything. Isa siyang ordinaryong tao lang na nagustuhan lang niyang ipet yung isang hayop. I think it's aso yata yun. Tuwan-tuwa siya na hinihipo niya yung aso. Kasi ang tingin niya kasi parang tuwan-tuwa rin yung aso sa kanya kasi kumakawag yung buntot. Pero hindi niya namalayan na mayroon palang intention na yung aso na manakmal. Dahil hindi niya nabasa yung ugali ng aso. Unfortunately, yung babae napuruan yung kanyang muka. Napunit ang kanyang balat dito sa pisngi at ang dami niyang kagat na kaplastik. Napaiyak na lang yung babae nung araw na yun. Na hindi niya akalain na akala niya mabait yung aso. Pinet niya, hinipo-hipo, hindi niya alam, nagbadya na pala yung pagkakataong mangagat na pala sa kanya. So ang sakit yun para sa babae. Kasi talagang napaka-disgusting yung nangyari sa kanya. Salagang yung pisngi niya, yung mukha niya, napunit halos. So sana hindi naman sa pinagbabawalan natin itong si Lance na maghipo basta-basta ng mga hayop. Mag-iingat ka rin kasi hindi mo rin kasi kalkulado kung nasa mood yung hayop. Mas maganda kung mag-advise siya sa isang vlogger na nagmangalang The Dog Whisperer. Magaling yun sa eksperto yun sa mga aso. Alam niya kung kailan nagagalit ang aso, alam niya kung kailan maamo yung aso, alam niya kung kailan pwede siyang hipuin ng tao. Sana makipag-collab ka rin dun sa The Dog Whisperer na vlogger din dyan sa Pilipinas. Kasi nakita ko sa kanya yung potential na napakagaling niya magbasa ng ugali ng mga mababangis na hayop at yung mga mababait na aso. So doon niya nababasa. Kasi meron din kasing aso na akala mo mabait, okay lang na hipu-hipuin. Hindi niya alam yun na pala yung way na masisira na ang kanyang kalusugan.
sinakmal. So sana wag siyang basta-basta, sayang. Sayang ang ganda mo, Lance. Before yung whisper, parang gano'n. So, Dog whisper. feeling ko naiintindihan ko po sila, parang gano'n. Na tinitingnan ko lang sila sa mata. Meron silang gustong ipahiwatig, pero hindi lang natin din ma-understand agad. Pero meron. Yan, maaari pa, maamo yan. Sa lahat ng Kumakawag-kawag animals, pa. favorite animal mo? Favorite animal ko po na domestic is dog talaga Dog po. talaga. Dog person po talaga. Ah. So what's your favorite, ilang aso mo? Ilan ang Aso po alaga mo? namin sa bahay, 3. Hmm? Opo. So, yung pinaka-dog ko po doon is si Max talaga. And siya din yung naging, siguro inspiration ko din bakit ko tinitake po yung veterinary medicine po ngayon. During pandemic, way back pandemic, syempre, medyo na-shatter po yung emotions ng mga tao. Even me, hindi ko naman po kakailayon. So, si Max po yung palagi kong kasama every day. Every day, kada hapon, alam niya yung oras na mag-walk kami. And every time na mag-walk kami, Ingay kapag ng kumakahol ibon niya, siya, no? talagang kahit anong ginagawa ko, gaano ko ka-busy, tinitigil ko po yun. Kasi yun lang yung oras na makakasama ko siya. At yun yung sobrang laking oras nung time na yun para maibigay ko sa kanya. So, talagang siya din yung nag-explain sa akin na kahit hindi mo marinig yung words, pero meron at merong makikinig sa'yo. Ito naman mga aquatic turtles. Opo. So alligators natin turtle, dahil yung likod nila parang alligator. Ayokong hawakan kasi pag hinawakan natin, Opo. makakagda tayo. Mabilis po sila. Mabilis yan. Putol lang kamay mo dyan. Eh, daliri. From North America and Canada. Gusto ko sana kayong ipit eh. Tukad. Pero yung type na dun sa nakita natin, tapos Tumitigil talaga siya pag inahawakan siya. Ang difference ng ibon sa aso, ibon pa paano. Sa aso, gusto ng alpha. Ito yung cooling system. Ang bigat mo. Parang snake din. Parang pambayawak naman kasi because people eat it eh. Ayun, ang dami kumakain ko sa Paite, sa likod, sa Pampanga. Pero, Yeah. ganda rito. Para kang dinosaur. Napansin ko very bold ka rin sa pag-share ng faith mo. Opo. Saan galingan? Siguro nag-start talaga siya na maaga ko pong tinanggap si Lord. Bata pa lang ako. And sobrang thankful po ako sa parents ko kasi sila po yung nauna na nag-introduce sa akin kay Lord God. And nung bata po ako, tinanggap ko na siya. And nalaman ko na rin po doon na naging instrumento lang po ako ngayon sa lahat ng mga nangyayari sa mundo. And ang buhay po na to is hiniram ko lang po din sa kanya. Kaya Swerte ng boyfriend nito, no? Bukod sa mabait na, maano siya, makajos pa. Napakabihira na lang talaga yung mga ganyang babae. Mostly marami na ako nakilala na ganyan. Pero unfortunately, hindi ko naman sa hinuhusga ng kanilang pagkatao. Gaya nga na sinabi ni Lance, huwag nating husgahan base sa nakikita natin. Pero kung pagbabasihan ko naman yung habitable ng isang babae sa araw-araw na gawain, lalo na kung napapansin mo mahilig sa inuman yung babae. So hindi ko naman sinasabing pag mahilig kang uminom ng alak automatically masamang tao ka na, blah blah blah, so on so forth. Pero para sa akin kasi hindi siya fit na maging isang butihing asawa o maging girlfriend eh. Alam mo kung bakit? Kasi kung halimbawa ang jowa mo, girlfriend mo, o something like that, kung ano man tawag mo sa kanya, ay mahilig sa mga bisyo, palabarkada, kung kani-kaninong lalaki sumasama, parang magdududa ka na rin na karapat dapat ba nga na maging siya ang dawan mo sa buhay. 'Di ba? Parang hindi worth it na makikita mo yung babae na may ganyan habit. Tapos lagi na lang kayo magdidiskusyonan, mag-aaway dahil walang Diyos sa puso niya, literally, na na marunong matakot siya sa taas. Na alam niya sa sarili niya na bawal ng ganito, bawal ng ganyan. And hindi naman sa
parang ginagawa natin preso ang isang tao. Kasi sa panahon ngayon, kung alam mo sa sarili mo na ikakasama rin ng pagkatao mo yung mga ganitong bisyo, hindi mo dapat pakisamahan yung taong makakasira rin ng ugali mo at the same time sa kalusugan mo. Diba? So, napakahirap maghanap ng ganyang klaseng babae na katulad ni Lance na may takot sa Diyos, may respeto sa Diyos, marunong gumalang sa nakakatanda, at the same time, mabait na babae, mapagmahal sa hayop. Mahirap ka na makahanap ng ganyang babae, mga kaplastik. Napakaswerte ni Chris. Christian ba pangalan nun? Ano yung boyfriend niya? Napakaswerte niya. Ito yung mga tipo na hindi mo dapat lokohin. Ito yung dapat mong ingatan. Na maging kasama mo hanggang sa pagtanda mo. Hanggang sa kahuli-huli ang patak ng hininga mo. Siya ang una at huli mong makakasama sa hirap at ginhawa. So yun, hindi ko naman sa dinadown yung mga ibang kababaihan na pawok ngayon, yung mga mahilig sa mga bagay na nakakasira din ng kanilang pagkababae kasi galit na galit kang binabastos ng mga kalalakihan. Pero yung mga galawan mo, pang thirst trap. Nang-aakit ka. Actually, yung mga ginagawa ng babae at pagsusuot ng mga maikling damit, hindi mo naman actually ito'y nakaprogram sa lalaking inaakitan mo eh. Halimbawa, may kinukursunada kang lalaki na gusto mong makuha o magpaligaw sa ligawan ka, di ba? Hindi lang center of the eye hindi lang yung lalaking yon ang makakapansin sa iyong alindog. Pati na rin yung ibang lalaki na makakakita sa iyo. In short, ikaw yung magiging center of the eye ng mga kalalakihan. So hindi lang yung gusto mong maging boyfriend ng naakit mo o nagkasala sa mata, pati na rin yung mga nakakakitang ibang lalaki. So ang nangyayari, hindi ka nakarespe-respetong babae. At dyan na lumalabas yung pambabastos o yung minsan may mga nasasabing hindi maganda sa mga babae, di ba? Kapag may nakikitang hindi kaaya-aya o kaaya-aya sa mata ng lalaki, di ba? So sana, bigyan mo ng konting respeto ang sarili mo. Kumbaga, yun kasi yung tipo na nasa tamang pagpapalaki ng magulang yan, kaya naging ganyan yung naging resulta ng buhay ni Lance, mga kaplastik. Kaya bumait at naging maayos at naging matinong tao siya. Kaya maraming nag-follow sa kanya. Parang gusto ko rin pong i-touch yung other people para ma-inspire sila and para makilala din po nila ang Panginoon. Bakit Lance ang pangalan mo? Is that your nickname? Si Lance po is acronym ng totoo ko pong pangalan. Yes po. Ano totoong pangalan? Luis Ann Notario Nagal po. So, dalawa po yung end doon, kaya para plural po. May S sa dulo. Okay. Opo, pero ayun po, LA po lang talaga ang nickname ko. This is Lance. Lance. This is Lance. This is Lance. This is Lance. So sinasabi mo palagi, this is Lance. Yung style mo na yun sa mga nakuhin, gano'n ka ba magsalita talaga in real life? Opo, lalo na pag sobrang excited po ako sa mga nangyari at saka sa kausap ko po talagang sobrang taas po ng energy ko. Lalo na, alam po yan ng mga kaibigan ko. Pero yung This is Lance po, nag-start lang po siya sa unang content na ang purpose lang po is to introduce myself. Pero hindi po namin alam na uulit-ulitin din po namin siya at gagamitin ko rin siya sa mga susunod pang videos. Ang This is Lance po nung unang video is sobrang This is Lance, ganun lang po siya. Humaba ng humaba. Humaba kasi
Kuya Kim, habang ginagawa ko po yung content, nararamdaman ko na sobrang excited ko po. So parang from This Is Lance, kapag nag-start na po, This Is Lance! At sa araw na to, so mag-share na po ako ng trivia, parang mga ganun, or in mga information. This is Lance! At sa araw na to, akala ng maraming tao maruming hayop ang mga baboy. Pero ang totoo, isa yan sa biggest misconceptions tungkol sa kanila. Yung Lance ay mong palitan, yung Ate Lance, pag tumanda ka na kayo. Pwede Pwede, po, no? Kuya Kim. Opo. Do you intend to be a veterinarian or a content creator? A veterinarian po, Kuya Kim. Yun po talaga yung nasa puso ko. And kahit ngayon po, yun po yung priority ko, makapagtapos po ng pag-aaral talaga. Kasi ano po yung pag-aaral ngayon, it's a long process. Sobrang naiintindihan ko po siya and hindi po siya madali. Pero kapag nandun na, para magkakaroon po ako ng ticket to reach more animals po, to help them, to medicate, ganyan po, and to Tama. feed them. So yun ang passion mo talaga, is to help animals. Opo, talaga, Kuya Kim. Gaano kalaking pagbabago sa buhay mo ngayong nag-boom ka as content creator? How do you feel it? Bago mo sagutin yan, Lance, ito yung mga tipong content creator na hindi interesadong sumikat. Ang gusto lang niya ay matupad niya ang pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral at ma-reach out niya yung mga gusto niya magawa para sa mga hayop. 'Di ba? Kapag hindi mo talaga ito yung parati kong sinasabi sa mga ibang aspiring vloggers eh. Kahit sa akin hindi ako interesado sa mga nagpapalaki ng subscriber, followers. Wala sa akin yan kung tanggalin nyo o umalis kayo, mag-unfollow kayo, mag-unsubscribe kayo. Huwag nyo akong panoorin, sabihan nyo na ako ng masasamang salita, bastusin nyo na ako sa comment section. Wala sa akin yan mga ka-plastic kasi ako para sa akin lang ginagawa ko lang po ito as libangan lang. Bonus na lang po kung may kinikita ako rito o wala. Para sa akin hindi pressured. This is not a lot of pressured para sabihin sa sarili ko na kailangan ko mag-gain o makisawsaw sa mga trends sa social media para lang mapansin lang na sinasabi nila ninanakawan ko ng content yung ibang tao, reaction video naman to. Kaya hindi ko maintindihan sa mga taong nagsasabi ng ganun na create on my own, di ba mga ka-plastic. Pero para sa akin mga ka-plastic, hindi po kahipokritohan yun. Kahit yung mga sinabi ni Lance na wala siyang interest na sumikat. Yun ay dahil hindi naman talaga habang buhay ang social media. Kaya niya nasabi ang mga ganyang bagay. Mas mainam pa rin talaga na meron kang natapos na pag-aaral para balang araw, hindi lang po tayo aasa sa Facebook, sa YouTube. What if kung dumating ang panahon na ang Facebook at YouTube, hindi na po sila magtuloy na magkaroon ng monetization. Meron pa kayang vlogger na magtutuloy ng content nila nang walang kinikita. 'Di ba? 'Yun yung point of view diyan. Tsaka yan yung maganda sa isang tao na hindi mo masyadong sineseryoso o hindi mo masyadong ini-interesting na maging isang content creator pero hindi mo inaasahan mas marami pa ang sumusuporta sa iyo sa social media. Yun ay dahil kapag ang tao ito yung kabaligtaran ng mga vlogger na naghahabol o yung nagka-clout chasing para sa views, para sa subscriber, para sa monetization. Ito yung kabaligtaran Siya hindi siya interesado. Tingnan mo nung sumikat siya, nag 5 million followers siya. Binabaran ba niya ang Facebook? Binabaran ba niya ng mga content? 'Di ba yung iba, tinitake advantage yun pag lumalaki yung bashers nila, lumalaki ang followers nila, dumadami yung mga nambabash sa kanila, lalo nilang inaasar at lalo silang naglalabas ng mga posts. Kagaya ni Chris Bryan na kupal. The more na lagi siyang kinainisan ng mga bashers dahil nambabastos siya ng ibang tao, especially itong si Lance, binastos niya. Parati siya nagpo-post
Sa isang araw yata, may higit 10 siya mag-post. Inaasar lang niya ang mga bashers. Samantala ito, mga kaplastik, partida, isang videos lang ang nagpasikat sa kanya. O sabihin na natin 5 o 6 na videos. Pumalo na agad ng 5 million followers. Pero hindi pa siya naghahapit sa videos niyan, partida. Ngayon lang siya nakapag-videos ulit kasi nga gawa ng busy siya sa pag-aaral. Mahirap nga naman pagsabay ng content creation sa pag-aaral dahil madidistract siya at hindi niya marirebisa yung mga pinag-aaralan niya sa school, mga kaplastik. Yan yung dapat mong tularan. Yung mga vlogger na kagaya niya na hindi interesting sa mga clout. Yung bahala ka kung may mag-view, bahala ka kung panoorin mo o hindi, bahala ka kung i-share mo ang video mo o hindi. Ang importante dun, ginagawa lang niya yung kanyang talent, ipinapakita lang niya sa social media. Bahala na po kayo kung sumuporta man kayo o hindi. Bonus na lang yun kung bigyan nyo siya ng malaking followers. Yan ang kagandahan. So balik tayo sa tinanong ni Kuya Kim. So yun ang passion mo talaga, is to help animals. Opo, talaga. Gaano kalaking pagbabago sa buhay mo ngayong nag-boom ka as content creator? How do you feel it? Siguro po when we're talking about sa pagkakakilanlan, parang nakikilala na nga po si Lance. So kapag lumalabas po kami, meron ng, uy, Ate Lance, pa-picture, ganyan. So ayun po, parang hindi po ako sanay talaga. Pero in all honesty, ayoko po kasi talaga sumikat. Pero dahil pinasok ko nga po ang content creation, slowly parang kailangan mo siyang tanggapin. Pero hindi ka dapat magpakain sa kanya. Kailangan stick ka pa rin po sa values mo. So palagi ko po ulit nire-remind yung sarili ko na nilagay ka dyan ni Lord kasi alam niyang kaya mo. And nagtitiwala siya na ikaw yung magiging instrumento para makatouch ng ibang tao. So, ayun po talaga yung lagi ko rin sinasabi sa sarili ko para makip grounded po talaga. Galing. Ang galing. Ito to, sana wag ka magbabago. Kung ano yung genre mo ngayon, for the next 5 years, sana ganun pa rin. Kahit na magkaroon ka na ng sariling pamilya, magkaroon ka na ng anak, sana yung aura mo ganyan pa rin. Huwag kang magagaya kay Sir Gavin Utang na loob. Nung sumikat na ng gusto si Sir Gavin, bigla nang nagloko. Nakipagrelasyon sa ibang lalaki, sa ibang babae. So sana naman wala tayong maririnig na ganung balita sa'yo. Nakakalungkot kasi yung nasimulan mong magandang content, magtatapos lang sa pangit na pangyayari. Di bali nang i-bash ka ng hindi maganda tulad ngayon, nababash siya. Kahit na maayos ang pananamit ni Lance, hindi pa rin maiiwasan na meron pa rin talagang manyakis na nagko-comment, mga kaplastik. Ganun na talaga kabastos sa mga tao ngayon sa social media. Talagang wala nang pinipiling tao pagdating sa pambabastos. Hindi na ako nagtataka kahit nga yung mga simbahan, kahit na mga religious group, binabastos na rin ng mga tao Minsan nababasa ko na yung mga pinagsasasabi nila Diba? Ayoko na lang sabihin dahil kayo na lang ang magbasa sa mga comment section sa mga iba't ibang religious group. Wala na talagang pinipiling kabastusan ng mga tao. Parang lahat na lang ng bagay dinadaan na lang sa masamang biro. So sana, Lance, wag mong babaguhin yung ugali mo. Kung gaano sila natuwa sa'yo, sana ganun din yung mga tao. Sana ganun din yung genre mo. Huwag kang magbabago. Ang galing. Alam mo, natutuwa ako sa'yo, sobra. Meron akong regalo sa'yo. Ay, hello. Bakit po ganun? Di po ka-inform. I started my career in 2004 as Kuya Kim. Yeah. So nung nagsimula ako sa TV, isa sa mga unang sombrero ko to.
Medyo laspag na ito. Nakita mo yung kulay niya, ibang iba na. Kuya Kim, totoo po. Ala na Tinatago ko to. Bibenta ko sana kay Boss Toyo. But I think you deserve this. Kasi Thank you po. Parang sa One Piece lang, no? yeah, Ipinasa na yung maiwagan sombrero ng straw hat. I hope that you push on. Thank you po. Naging inspiration ko po talaga kayo din, Kuya Kim. From Matang Lawin, grabe napapanood ko po kayo. Kaya po ang kauna-unahan na educational broadcaster. And hanggang ngayon po, grabe po yung heart nyo. Para i-continue po yung pag-educate din sa ibang tao. Thank you po. Kamukha rin ito ng anak ko eh. You look like Eman. You know that? Yeah. Si Eman. Keep it up. That's all I can say. I'm here for you. And keep it up. Thank you po, Kuya Kim. I wish you all So dito na nagkakatapos, mga ka-plastic. Huwag na natin sagarin yung yung video niya. Baka maka-copyright niya. So ito, nalungkot lang si Kuya Kim dahil naalala niya siguro yung anak niya na mahal din niya kasi unika iya yun eh. Si Eman. So sabi nga niya halos magkahawig eh. Morena si Eman eh. Tsaka matalinong bata rin yung si Eman, tsaka lumaki yun sa ibang bansa. Hindi nga lang siya gaanong natutong maging Pinoy. Pero nag-aral yata siya ng Tagalog dun sa vlog ni Eman eh. Pero hindi ganun ka-pulido yung pananalita niya ng Tagalog. Unfortunately, nadala lang yun ng depression. Kaya kasi mahirap kasi sa Amerika eh. Daming struggle din yun sa Amerika eh. May mga emosyon na hindi mo magets, na hindi mo pala alam. May galit na pala sa iyo yung mga tao dyan sa Amerika. Iba kasi yung ugali ng mga Amerikano eh. Kapag nagalit, matindi sila pag nanalita. That's the reason why baka kaya naging ganun yung kinainat na ni Eman eh. Parang na-depress siya sa lahat ng kaliwat ka ng problema. Partida yan, mayaman yung mga yan. Halos walang problema sa financial yan. So ang gagawin na lang ng mga mayayaman enjoyin na lang yung bawat araw na dumadaan sa buhay nila. Pero bakit hindi sila ligtas? Kahit mayaman, hindi rin ligtas sa depression, mga ka-plastic. So naalala lang ni Kuya Kim yung mga pangyayaring to, mga ka-plastic. So mahirap nga naman bilang isang ama na mawalan ng anak sa murang edad pa. Bata pa si Evan eh. Kaya siyempre na hindi maiwasan talaga na manghinayang siya sa kanyang anak. Pero ganun talaga ang buhay. So hanggang dito na lang ang aking opinion sa kanila. So maganda naman yung kanilang collaboration sa kanyang channel. Tinor naman siya ni Kuya Kim sa bahay ni Kuya Kim, etong si Lance. At yun, pinakita niya yung mga iba't ibang uri ng mga alaga ni Kuya Kim. Yun, at napakalaki ng bahay siguro ni Kuya Kim, no? Hindi masukat. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big C! Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.